Gusto ko po lang malaman kung ang mga nakasaad po sa Catholic faith ay galing sa Biblia. Ang Nakasulat. Mali po ang marami sa ating mali. tinuro eh. Kasi Tingnan nyo, po- huwag kayong magagalit, ho. Yung tawag natin sa Papa, Papa. Yung Papa sa Roma, di ba? Papa. Ano ba ayon sa Catholic Dictionary ang kahulugan ng salitang Papa? Pakilagay mo nga sa screen. The title of the visible head of the Catholic Church, he is called the Pope, Greek Papas, a child word for father because his authority is supreme, etc. So, ang tawag natin sa Papa sa Roma, Papa. Diba? Ang kahulugan nun, Father. Ngayon, ang tawag nyo sa pare, ano? Father. Father ho. Father. Meron ba kayong tinatawag na Reverend Father? Meron din ho. Meron. Meron kayong tinatawag Most Reverend Father? Ay, wala. Hindi, meron. Meron din ho yan. Meron din, Most Reverend eh. Meron pa rin kayong tinatawag Most Holy Father, di ba? Sino yun? Di ba yun yung Papa? Most Holy Father tawag? At tanungin natin si Kristo kung tama yun. 23:8-9 ni Mateo. Pakinggan nyo. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi, Sabi ni Kristo sa mga apostol, huwag kayong patawag na rabi. Bakit? sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ayun, kaya pala ang tawagan ng Kristiyano, magkakapatid eh. Kapatid na Soriano, kapatid na John, kapatid na kung sino. Kasi kayong lahat ikaw magkakapatid, kaya tawagan natin magkakapatid eh. Huwag kayong papatawag ng rabi o rabonay o guro, sabi ni Kristo. Ano pa sabi niya sa 9? At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. O, ano palagay niyo? Bawal palang tawagin na ama ang sino man tao sa lupa pagdating sa relihiyon. Call no one upon the earth your father, for you have only one Father, he that is in heaven. So, after this manner pray ye. Matthew 6:9. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Whom are you going to address as Father? That one in heaven. Sabi doon sa call no one on earth your Father. Pagdating po sa pananampalataya, hindi bali sa bahay, tawagin mo tatay mo naman yun eh. Pero pagdating sa pananampalataya, huwag niyong tatawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Iisa lang ang inyong ama, siyang nasa langit. Kaya manalangin kayo ng ganito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Yung pa lang sa tawagan pa lang, mali na tayo eh. At ang masama, ganito. Tayo nga, nag-aral naman kayo, kaya ka nakarating dito sa Singapore, di ba? Kung di ka marunong ng English dito, kahit kapiraso, di ka makatatanggap dito. Ngayon, ang nag-aral kayo, mga Pilipino rito, Singapore, mga professional ang karamihan. Bawal na tawagin na ama. Ang tatawagin nating ama, yung nasa langit. Paano siya natin tatawagin? Mananalangin kayo ganito, Ama namin, Our Father, Nuestro Padre, Amanyamo, ayan, sa mga iba-ibang dialekto sa Pilipinas. Meron bang nakalagay doon na Our Holy Father in Heaven or our most Holy Father in Heaven? Wala ba? Meron ba nun? Wala eh. Kung tawagin natin siya, ama namin lang eh. Pero kung tawagin natin yung nasa Roma, Most Holy Father. May adjective at saka may adverb ng superlative degree. Most holy. Napansin nyo ibig ko sabihin? Nag-aral naman kayo, di ba, ang grammar? Pag ginagamit yung most holy, wala nang mas holy pa ron. Tama ba, mga kapatid? Most holy. Most holy pala yung nasa Roma. What is left to the Father in heaven? Nakuha niyo punto ko, mga kapatid. Huwag lang kayo magagalit. Yung palang nasa Roma, most holy.
Buti pa yun, nilagyan mo ng most holy, but yung nasa langit, di mo nilagyan. Basta't kung bumira ka, Ama namin, sumasalangit ka. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, and deliver us, etc. Our Father, who art in heaven, Panginoong marapunong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos mas. Di ba, binibilang natin. Ang tawag natin, Ama namin lang eh. Pero yung nasa Roma, kung tawagin natin, Most Holy Father. Hindi ba blasphemy yun? Pero mo, lahat ng yung most, lagay mo na sa Roma, wala na yun sa langit. Alin ba mataas? Yung nasa langit o yung nasa Roma? Yan. O ngayon, tama ba Katoliko dyan? Sa tawagan pa lang mali na eh. Yung pagsamba, tama ba? Sabi ng Diyos, huwag kang luluhod sa larawang inanyuan, ginawa ng kamay ng tao. Kayo ho ba, tanongin niyo sarili niyo, lumuluhod ba kayo sa ginawa ng kamay ng tao? Hindi. Lumuluhod. Hindi niyo naman maitatanggi yun eh. Pag tinanggi niyo yun, mag-aaway tayo. Harapan yun eh, kung luhuran niyo eh. Mali, tama ba yun o mali? Mali po yun. Mali yun. 2:18 ni Habakuk hanggang 19, pakilagay sa screen. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya, na gumawa ng mga piping Diyos-Diyusan sa aba niya, na nagsasabi sa kahoy, gumising ka sa piping bato, bumangon ka, magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Buti pa yung ipis, may hinga eh. Tanyo? Sa kanipis-nipis nung ipis, may hinga sa loob yun. Tanyo? Yun, walang hinga eh. Huwag naman po kayo magagalit, sabi ng Diyos yan eh. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, at sa piping bato, bumangon ka. Kung di ka ba naman, bato yun eh. Makakarinig ba yun? Hali. O ano sabi sa 4? Pakinggan nyo. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng kamay ng mga tao, sila'y may mga bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mga mata, meron sila, hindi sila nakakakita. May mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Tanyo, kawawa ka naman, biro mo. Ginong Maria, punong-puno ka ng grasya. Bato yun eh, hindi man maririnig. Tanyo, bawal po ng Diyos yan eh. Ngayon, tanong niyo sa akin, sa Katoliko ba, meron bang mali? Halos po mali. Halos. Tanyo kung bakit, utos ba ng Diyos ang binyag? Utos. Nagpabinyag kayo? Opo. O yan. Nagbayad kayo? Nga po Nagbayad po kayo? Nagbayad kayo? Opo. Tingnan nyo sa Biblia. Sa 2 Korinto 11:7, ganito nakasulat. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili, upang kayo'y mga taas, Sapagkat dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. wala pong bayad ang binyag, wala pong bayad ang kasal, wala pong bayad ang Korea, kalmen, wala po yan. Ginawa nilang negosyo yan, pati yung kaluluwa ng lolo mo, pinagkakakitaan nila. Pag napanaginip mo, magpapamisa ka, magbabayad ka. Bawal po yun walang bayad yan tama po ba yun? Kaya nga sumagot kung tama yun. Wala pong bayad ng salita ng Diyos. Sabi ni Kristo, recibistes de gracia, dad de gracia. Freely thou hast received, freely give. See? Freely ye have received, freely give. Tinanggap niyong walang bayad, ibigay niyong walang bayad. At nyo ako, nangangaral ako, may bayad ba? Sa born again, punta kayo, may mga sobre. Diyan ba meron? Wala, namimigay pa po kami ng Biblia.
saka ng magazine, libre. Pag sinuswerte tayo, makakamerienda pa tayo mamaya. Ganyan po ang pangangaral, libre. Si Kristo nangaral, libre eh. Pinakain niya pa, libu-libong tao, libre rin eh. Tanyo, ganun po. Eh ngayon ang mga nangangaral, ginagawang negosyo, relihiyon eh. Ha? Dadating ka lang sa fellowship, di ka naman nila member, hihingan ka nila ng pera, lalagyan ka ng sobre sa upuan. Halatang halata mo motibo. Are. Yan po, pera ang motibo. Eh, walang bayad eh. Eh, sa Katoliko, lahat binabayaran, patay ka na nga, magbabayad pa eh. Bibindisyonan ka, patay, babayaran eh. Yun nga sa Guagua, si kapatid na Emiliano, tatandaan ko nung araw. Eh di, yung kanyang anak na panganay, mahal na mahal daw niya yun, namatay. Dinala niya, kasi monosilius yan, tawag sa Kapampangan doon sa sakristan, monosilius. No? Eh monosilius ko, sabi niya, Brother Eli, anyang matayin anak ko, di laki kay pisamban, pabindis yung kay Kempari, nga na. Nung mamatay daw yung anak niya, di lang sa simbahan, pinapabindis yun niya. Eh tinanong daw ng pare, nagbayad ka na ba? Hindi pa po. Hindi mabibindisyonan yung anak mo, sabi raw. Eh sige, kung ayaw niyong bindisyonan, iiwan ko dyan. Sabi niya. Iniiwan niya doon sa simbahan. Mamaya kote, pagkaraan ilang oras, pinapasundo siya ng pare. Sige, binindisyonan ko na ka. Sabi, kalisin mo na, baka mabulok dito yan. Hindi ka, padre, bindisyonan mo ulit yung nakaharap ako. Sabi niya, malay ko kundi. Ibig sa tindi ng paniniwala niya, kailangan mabindisyonan eh, may bayad. Saan mo nakainalalsones? Padre, hindi po yan. Mali, padre. Ito, dito sa kaliwa. Ganun ba? Di tinigil. Sabi ko, yung pala yung nagbayad, yung doon sa lugar na yun. Binindisyonan. Enel nomini pati et pini. Bindisyonan. Sa loob-loob ko, no, iniisip ko lang, kung ako yung pare, kahit na hindi nagbayad ditong nasa kanan, tutuloy ko na. Total na, umpisahan ko na eh. Na nomini patri. Hindi magbayad. Kung makakaligtas yung bindisyon eh. Paandaran mo ng malakas na hos. Enel nomini pa. Tamo, maliligtas na. Kung meron kang budhing may pagmamahal sa kapwa, at kung mahal mo ang kaluluwa ng inakay mo, nangamatay na kato, natanong niyo ako. Pagkatapos yung tanongin, bahala na kayo. Mag-isip kayo pag-uwi sa bahay. Humingi kayo ng Biblia, bibigyan ko kayo. Basahin niyo po sa ng tao. Salamat po, Brother Matt. Salamat po.